Amen. So, maraming salamat sa pagbasa ng ating passage. So, balikan natin kung ano na yung mga nangyari verses chapters 1 to 8. So, yung short summary natin dun sa Romans 1 to 8, in-outline ni Paul yung gospel. Nakita natin doon, i-discuss ni Paul yung universal sinfulness ng tao, kung gaano napakamakasalanan ng tao na wala silang kakayanan para iligtas ang sarili nila. So walang matuwid na tao. So yan ang ah, isa sa mga tinuro ni Paul. Pangalawa, i-discuss ni Paul yung justification by faith, hindi sa human effort or human works na magiging karapat-dapat ka sa harap ng Panginoon. At pangatlo, yung transformative power ng Holy Spirit. Iyan yung mga diniscuss natin dito sa chapters 1 to 8. Pero merong issue. Ang issue dito, kung ang mga pangako ng Diyos sa bayan ng Israel ay eternal, bakit napakaraming Hudyo ang nag-reject sa Messiah, kay Jesus Christ? At the same time, napakaraming Gentiles ang in-embrace yung gospel. So bakit ganon? Ito yung malaking katanungan. Kung ang pangako ng Diyos ay eternal, bakit nire-reject ng mga Hudyo na dapat sila yung tumatanggap? Ang mga Gentiles na hindi dapat, wala dapat pakialam dito sa mga promises na to, dito sa gospel na to, bakit sila yung nagkaroon ng enlightenment? Bakit willing sila, in-embrace nila yung gospel na dala ni Paul? So dito sa Romans 9 to 11, i-discuss ni Paul itong tension na to. Dito sa chapter 9, nakafocus si Paul doon sa sovereign election ng ating Panginoon. At saka yung kanyang pagiging tapat or yung pagiging faithful niya doon sa kanyang covenant or doon sa kanyang pangako sa Israel. So kung titignan natin doon sa last part ng chapter 8, nakita natin doon, nandun yung celebration ng faithfulness at yung pagmamahal ng Diyos doon sa last part. Hindi ba dapat parang maging fitting end ito doon sa theological exposition ni Paul? Dahil na-discuss na niya parang yun na yun pinakita ni Paul yung faithfulness at yung pagmamahal ng Panginoon. So ini-expect natin yung sa mga susunod na chapters is parang i-solidify pagtitibayan ni Paul yung kanyang theology doon sa pagbibigay niya ng concluding na mga sulat. Ibig sabihin yung application or yung exhortation. Yun ang ine-expect natin sa susunod dun sa chapter 8. Pero itong mga exhortations na to, yung applications na to, magsisimula to dun pa sa chapter 12. So merong gap between chapter 8 and chapter 12 at yan yung 9, 10, and 11. So itong verses 9, 10, and 11, dito ipinakita ni Paul yung kanya matinding lungkot dahil doon sa naging problema ng Israel, ng kanyang bayan, ng kanyang mga kababayan. At ito nga yung kanilang unbelief. Ito yung i-address ni Paul dito. Talagang malungkot si Paul dito sa current status ng Israel. At ito yung i-address niya dito sa chapters 9 to 11. So tignan natin kung ano yung ah, mangyayari dito. So ito yung pag-reject ng Israel sa kanilang Messiah. Punta muna tayo sa verses 1 to 3. Paul's anguish for Israel. So nagsimula si Paul dito, yung pinakita niya yung kanyang emotional side. Inexpress niya yung kanyang heartfelt grief pagdating sa kanyang bayan, ang Israel, dahil nga sa kanilang unbelief. Nakita natin yung sincerity ni Paul dito dahil in-invoke niya dito si Jesus Christ at saka yung Holy Spirit. Talagang matindi yung pinagdadaanan ni Paul sa kanyang emosyon.
sa kanyang kalooban, sa kanyang puso, dahil pinapakita nito kung gaano niya kamahal ang kanyang bayan, ang kanyang mga kababayan, na to the point na willing siya na maging cursed or mahiwalay dito sa Panginoon alang-alang sa kanyang mga kababayan. Ganun yung pagmamahal na ipinapakita ni Paul dito sa passage na to. Parang nagano siya, nag-intercede siya dito sa mga kababayan niya na willing siyang ma-cut off o maging cursed, ma-condemn para lang ma-save ang kanyang mga kababayan. So ito rin yung ginawa ni Moses, 'di ba? Kung matatandaan niyo yung story ni Moses, nag-intercede si Moses between God and the Israelites dahil nga matitigas ang ulo ng mga Israelites na gusto na talagang patayin ng Panginoon ang mga Israelites nung time nila dun sa Exodus. Pero nag-intercede si Moses. Sabi, ako na lang, sabi niya, kung maaari, ako na lang, tanggalin mo yung pangalan ko diyan sa libro mo, pero hindi pumayag ang Panginoon. So ito, ganito rin yung nararamdaman ni Paul pagdating sa kanyang mga kababayan. Yan yung verses 1 to 3. So, punta tayo sa verse 4 to 5. Tignan natin yung mga privileges na ibinigay sa Israel. Isa-isahin natin to. Unique privilege to na sa kanila lang ibinigay. Yung adoption. Ano ba yung adoption? Pinili ng Diyos na maging anak ang bayan ng Israel bilang kanyang covenant people. Sa kanya nila i-establish ang kanyang deal or kasunduan, covenant. Pangalawa, glory. Yung presence ng Panginoon ay nasa kanila. It means nakita nila yung presence ng Panginoon at nagdwell kasama nila. 'Di ba? Doon sa wilderness, Exodus, doon sa tabernacle. At pagdating ng temple, nandoon yung presence ng Panginoon sa temple. So, may adoption, nasa kanila yung adoption, yung glory, nasa kanila rin, nakita nila ang glory ng Panginoon, yung covenants, yung mga agreement, hindi lang isa. Merong covenant kay Abraham, merong covenant kay Moses, at merong covenant kay David. So tatlong covenants na meron sila sa Panginoon. Pang-apat, law, ang Torah, ibinigay sa kanila para maging guide nila pagdating sa kanilang relasyon sa Panginoon, kung papaano sila lumapit sa Panginoon, kung papaano yung relasyon nila sa Panginoon, ibinigay sa kanila. Ano pa? Panglima, ang temple service or ang worship. Ibinigay sa kanila ng Panginoon ang temple at yung sacrificial system. Pang-anim, yung mga pangako, yung assurance of blessing at yung redemption, salvation. Ipinangako yan ng Panginoon. Pangpito, yung mga ancestors or yung mga patriarchs. Sino yung mga patriarchs? Abraham, Isaac, and Jacob. Kung saan gagamitin yung mga patriarchs na to para ma-unfold yung plano ng Diyos. At ang pinaka-importante sa lahat, yung walo is ang Messiah, si Jesus Christ. Na ang purpose kung bakit ibinibigay sa kanila ang pito na yan, ang lahat ng blessing ay para sa pagdating ng Messiah ni Jesus Christ sa pamamagitan ng bayan ng Israel at para ma-introduce ang Messiah sa buong mundo. So ito yung mga unique privileges na ibinigay sa mga Israelites. Napakarami niyan. Pero in spite of these blessings, ano ang nangyari? Israel failed due to their unbelief. Nung dumating ang Messiah, anong ginawa ng Israel? Nireject nila si Jesus Christ at ipinapatay, ipinapako sa krus. So si Paul na nagsulat nitong Romans na to, alam na alam niya to. Dahil nung kanyang early days, anong ginawa niya?
Siya ang nangunguna sa pag-persecute sa mga Christians. So dahil sa nangyari na to, dahil sa ginawa ng Israel na to, ng mga Israelites sa kanilang Messiah, dahil sa kanyang rejection at unbelief, ang question ngayon, nag-fail ba ang covenant dahil sa ginawa ng Israel? Hindi na ba matutupad yung mga pangako ng Diyos na iniwan sa kanila? Yan ang malaking tanong. Pero sinagot ni Paul yan. Ang sagot ni Paul ay hindi. Dahil God is faithful kahit gaano pa ka-unfaithful, kung ano bang sabihin, kung ano pang gawin ng mga tao, ang Diyos ay magiging faithful at totoo sa kanyang mga salita. Ifulfill niya lahat ng pangako niya sa kanyang mga tao. So dito ipapaliwanag yan ni Paul. So pupunta tayo dito. Election of Israel. Okay? Grasya din to, grace din to, yung pag-elect sa bayan ng Israel. Dito sa verses 6 to 9, sinasabi ni Paul dito, hindi nag-fail ang pangako or ang salita ng Diyos. Okay? So pupuntahan natin to. Dito muna tayo sa verse 6. So now, it is not as though the word of God has failed. Hindi nag-fail ang salita ng Diyos or ang pangako ng Diyos. Ito yung yung 6a, yung first half ng verse 6. Ito yung transition between yung introduction na nakita natin kanina. Introduction lang yon, verses 1 to 5 hanggang dito sa first part ng verse 6. So ang ano to, yung parang transition between the introduction at saka yung exposition or yung pagpapaliwanag ni Paul dito sa mga mangyayari or magaganap dito sa verses at chapters 9 to 11. So nilinaw ni Paul na ang problema ng Israel at the same time maging problema rin to nung pangako o yung salita ng Diyos. And ultimately, ang nakasalalay dito ay ang salita ng Panginoon. God Himself is considered to be parang problema. So parang chain yan. Problema ng Israel, problema ng pangako, yung salita ng Diyos, at problema nila sa Diyos. Di ba? So kasi, nakita natin sa verses 4 and 5, inadapt ni God ang Israel. Nireveal niya kanya sarili sa Israel. Covenants, yung law, temple service, promises. Ano nang mangyayari ngayon? Wala na bang silbi ngayon yan? Dahil ni-reject at nag-fail ang bayan ng Israel? Wala na bang kahulugan yung mga promises na yan? Ni-revoke na ba ng Diyos ang mga blessings na yan sa bayan ng Israel? So maraming mga Kristiyano, maging Hudyo man yan or Gentile dun sa Rome at sa kalapit bayan, iniisip nila na yung logical na implication ng pagkritik ni Paul dun sa kanilang Jewish assumption na sila ay guaranteed salvation. Kung babasahin nila itong sulat ni Paul, iniisip nila na yung pagkritik ni Paul sa kanila dahil dito sa mga sinasabi ni Paul na to, dahil sa ang pananaw, ang paniniwala ng mga Hudyo na dahil sila ay nasa linya ni Abraham, sila ay descendants ni Abraham, automatic yon, guaranteed sila ng salvation. Pero hindi yon ang gustong sabihin ni Paul. At kung sakali man na tinalikuran ng Panginoon ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako sa Israel, so malaking problema yan, hindi lang sa mga Hudyo. Napakalaking consequences ang naghihintay, ang magiging outcome niyan, kung ganun nga ang ginawa ng Diyos. Pagdating sa mga Christians sa atin, papaano ngayon magtitiwala ang mga Christians sa Diyos na hindi tinupad ang kanyang mga pangako dun sa mga Israel na pinili niya? So ngayon, ang credibility
at yung pagiging faithful ng ating Panginoon ang nakasalalay dito. Kaya napaka-importante nitong pinag-aaralan natin ngayon. Napaka-importante, napakabigat nito kay Paul. Dahil nakasalalay dito yung kredibilidad at yung faithfulness ng Diyos. Kaya ipapaliwanag niya dito kung bakit ganun ang nangyari, kung bakit kahit mag-fail ang Israel, hindi mag-fail ang salita ng Diyos o yung mga pangako ng Diyos sa kanila. So ito yung unang justification, yung depensa ni Paul, bakit hindi nag-fail ang salita ng Diyos kahit ni-reject ng Israel ang Messiah. Ito yung 6b, second part. Because not all who are descended from Israel are Israel. Anong ibig sabihin nito? Mabigat to. Especially sa mga Hudyo na nakakabasa ng mga letters na to. Sa ibang translation, tingnan natin sa ESV, ang ano diyan, but it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel. Or sa New Living Translation, sabi, not those who are born in the nation of Israel are Israel. Hindi dahil pinanganak ka sa bayan ng Israel, ikaw ay matatawag na Israel or Israelita or Hudyo. So mabigat 'yan, especially sa mga Hudyo. So ang katanong dito, sino ang Israel na to na sinasabi ni Paul na pinagbigyan ng pangakong salvation? So dito magkakaroon ng malaking discussion at hatidin dito ang mga Kristiyano pagdating sa pag-interpret dito sa Romans 9 to 11 na to. So ang standard na view ng mga Hudyo during that time na ang Israel na to, sila yung mga physical descendant ni Abraham, itong true Israel na to, yung mga pinagbigyan ng pangako. Ang view nila dito, itong Israel na to, sila yung physical descendants ni Jacob. Sila yung mga tagapagmana ni Abraham at ni Isaac. 'Di ba? Sila yon. Tanging yung mga hindi lang or hindi tumanggap or yung nag-apostate, tinalikuran ang Judaism, sila lang yung mga hindi makakasama dito sa mga pangako na to. Pero ang pinangahawakan nila, dahil sila ay nasa linya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sila ang totoong Israel. Okay? Ang mga hindi totoo, yung mga tumalikod lang. So tignan natin. Hindi dinideny ni Paul, di ba? Hindi dinideny ni Paul na yung ethnic or yung mga physical descendant ni ang tawag dito, physical descendants ni Abraham, hindi niya dinideny na sila pa rin yung tao ng Diyos. Okay? In some sense. Tingnan natin yung mga sinabi ni Paul. Kanina sa verses 4 and 5, di ba nakita natin yung mga privileges nasa kanila pa rin. Pagdating ng verse 11, ito ang sabi ni Paul, chapter 11, I ask then, has God rejected His people? Sabi ni Paul, absolutely not. Sa verse 2, God has not rejected His people whom He foreknew. So hindi nire-reject ng Diyos ang bayan ng Israel. Sa verse 28, regarding the gospel, they are enemies for your advantage para sa mga Hudyo, sa mga Gentiles. But regarding election, sa pagpili ng Diyos, they are loved because of the patriarchs. Dahil may covenant, may pangako ang Diyos sa mga patriarchs, kay Abraham, Isaac, and Jacob. Pero ang kino-question ni Paul dito, ang idinideny ni Paul dito, is yung corporate election of Israel. Ibig sabihin ng corporate election, yung buong nation ng Israel. Hindi tinatanggap ni Paul na lahat sila ay automatic na saved.
or yung salvation nila ay guaranteed na 100%. Ito yung point ni Paul. Ang sinasabi ni Paul dito, ang salvation ay hindi nakabase sa inyong ethnicity na dahil kayo ay nanggaling kay Abraham. So tingnan natin, balikan natin dun sa chapter 2, di ba? Ano ang main point ng Romans chapter 2? God is impartial. Ibig sabihin, patas, fair ang Panginoon sa pagja-judge sa lahat ng tao. Hudyo man yan or mga Gentiles. Sinabi ni Paul dun sa chapter 2 na ang mga Hudyo at ang mga Gentiles, they are on equal footing. Walang privilege ang Israel, walang privilege ang mga Gentiles. Pare-parehas sila na under God's condemnation dahil hindi nila nasunod ang mga batas at pinag-uutos ng Diyos. Lahat sila ay makasalanan. At yung kaya hindi nakabase, di ba, sa ethnic descent. Pagdating sa chapter 4, ano ang main point ng chapter 4, di ba? Ang sabi sa chapter 4, ang salvation ay sa pamamagitan ng faith, hindi ng work. At ginamit si Abraham bilang example ng justification of faith. So nakikita natin na hindi dahil sa inyong ethnicity kayo ay maliligtas. Dahil sa Romans 2, lahat ay guilty. Kaya itong nation ng Israel, ethnic Israel, physical Israel, hindi nila po pwedeng panghawakan ang kanilang ethnicity or birthright bilang guarantee na sila ay ligtas sa condemnation. Ito yung pinupunto ni Paul. Sabi ni Paul na all those who belong to Israel, meaning physical Israel, do not belong to Israel. Spiritual Israel. Ngayon, idinidivide ngayon ni Paul. Nagbibigay si Paul ng distinction dito. Within the nation of Israel, there is spiritual Israel. Ito yung gustong sabihin ni Paul na hindi matanggap ng mga Hudyo. Dahil para sa kanila, isa lang ang Israel. Pag sinabing Israel, tayo yun. Tayo yun. Secure ang ating salvation. Pero sasabi ni Paul, hindi. Sa loob ng nation of Israel, merong mga pinili ang Diyos na tinatawag ding Israel, but this time, ang Israel na to ay spiritual Israel na nakabase sa election or pagpili ng Diyos. So, nasusundan nyo, sana nakukuha nyo dahil importante itong chapter na to, chapter 9. Tignan pa natin dito, isa pa sa mga passages na pwede nating i-quote dito. Romans 2:29, di ba? But a Jew is one inwardly. Nasa loob, nasa puso. And circumcision is a matter of the heart. By spirit, not by letter or written code. Hindi porkit physically circumcised ka, ikaw ay Hudyo. Ito yung sinasabi ni Paul dito. Ang pinaka-importante, what matters most is circumcision of the heart. Kung ikaw ay binago ng Diyos sa pamamagitan ng Spirit, ng Holy Spirit. So nakita din natin dito, di ba, yung regeneration. Regenerating power of the Holy Spirit para baguhin ang tao. So nakikita natin dito, may pagkakaiba doon sa natural or biological na anak ni Abraham at doon sa kanyang spiritual na mga anak. So dito sa chapter 2 verse 20 nakita na natin. Nandito yung biological, physical na mga anak niya. Doon sa circumcision, physically, ayan, mga anak niya yan. Pero meron pa siyang isang set ng mga anak. Yung na-circumcise ang kanilang mga puso. So nakita natin ngayon, malinaw yung mga distinction. Merong anak si Abraham, di ba?
illustration din to, pagpapakita ng pagpili, yung sovereign choice ng ating Panginoon, yung kanyang pagpili, pag-elect sa kanyang mga gagamitin para sa kanyang purpose. Si Abraham may dalawang anak, si Ishmael, anak ni Abraham dun sa servant ni Sarah na si Hagar, at ang anak ni Israel kay Sarah na ang anak ni Abraham kay Sarah na si Isaac. So since Ishmael ang firstborn, hindi ba dapat automatic 'yon na siya yung pipiliin para dun sa promise ng Panginoon na pararamihin ang kanyang lahi? Dahil siya, tradition, culture, dapat automatic 'yon kay Isaac. Pero anong nangyari? Anong ginawa ng Diyos? Sino ang pinili? Si Isaac, yung pangalawa, second born. So dito sa verses 10 to 13, makikita pa rin natin dito na nasaan na ba tayo? Dito muna pala tayo sa 7 to 9. Sinasabi ni Paul na yung pangako ng Panginoon ay intact pa rin yun, hindi nasisira, hindi nababasag yung pangako niya sa bayan ng Israel. Dahil ang Israel na sinasabi ni Paul ay hindi lang yung physical or yung ethnic Israel, kundi meron ding spiritual Israel na ang Diyos ang pumili. At yung pangako ng Diyos ay para dito sa spiritual Israel. Diba? Dinistinguish ni Paul na nabanggit ko kanina, yung physical at saka yung true Israel, spiritual Israel. Ang physical Israel, ito yung mga anak, physical. Yung true Israel or spiritual Israel, ito yung mga pinili ng Diyos. Kaya gumamit ng example si Paul dito, kinuha niya yung mga example, yung mga anak niya. Pinili ni ni God si Isaac, hindi si Ishmael, para doon ituloy yung kanyang mga pangako. Despite na pareha sila ay anak na biological ni Abraham. So yung children of promise dito sa verse 8 na nakikita niyo dyan, children of promise. Sino yung children of promise na yan? So nag-create na naman si Paul ng distinction, di ba? Not the children by physical descent who are God's children, but the children of promise. Sino yung children of promise dito? Ito yung sinasabi ko kanina na mga pinili ng Diyos. Kaya nagbigay ng reference dito si Paul, yung sa miraculous conception ni Isaac. So hindi nakasalalay ang fulfillment ng mga pangako ng Panginoon base sa effort ng tao. Dahil ang proof, ang evidence nito ay si Sarah. Si Sarah ay barren. Si Sarah ay baog. Pero ang pinili ng Diyos na pagmulan o ituloy ang kanyang pangako ay sa pamamagitan ng anak ni Abraham kay Sarah. So paano magkakaanak si Sarah kung siya ay baog? So gumawa ng miracle ang Panginoon at ibinigay sa kanila si Isaac. So nakita nyo, dapat kay Ishmael. Dahil nandiyan na siya ang panganay. Dapat magtutuloy ang pangako ng Panginoon doon sa linya ni Ishmael. Pero hindi yon ang plano ng Diyos. Para patunayan na siya ang in control, maggagawa siya ng miracle, si Sarah ngayon ay magkakaanak. At lumabas si Isaac. At dito makikita natin na ang pangako ng Diyos ay nakasalalay sa kanyang mga ginagawa or sa kanyang kapangyarihan. Hindi sa effort na ibinibigay ng tao. So punta tayo sa verses 10 to 13. So dito, ito pa, bukod sa illustration na ginamit ni Paul kay Abraham, kay Isaac, kay Ishmael, ito pa isa pang illustration. Si Jacob at si Esau naman ang ginamit ni
ni Paul dito para pagtibayin yung kanyang punto. Si Jacob at si Esau, anak ni Isaac and ni Rebekah. Kung matatandaan nyo, si Rebekah ay baog din. So kung baog si Rebekah, so hindi matutuloy ang pangako ng Panginoon. So mapuputol yon kay Isaac. Pero para i-illustrate ng Panginoon na ako ang may control sa lahat, manganganak si Rebekah. Lumabas ngayon si Jacob at Esau, kambal. Sino ang unang lumabas? Si Esau. So kung pagbabasihan natin ang tradisyon at culture, sino dapat ang mag-inherit ng ng promise na yan? Kanino dapat itutuloy? Sa linya nino? Dapat sa linya ni Esau. Pero sino ang pinili ng Diyos? Si Jacob. So paulit-ulit, 'di ba? Nakikita natin na hindi nakabase ang ang desisyon ng Panginoon or yung fulfillment ng kanyang mga pangako base dito sa tradisyon at kultura ng mga tao. Para pagtibayin pa yan. Sabi niya, di ba, before pa sila ipanganak, bago sila ipinanganak, bago pa man may gawin na mabuti at masama, yung magkapatid na to, pinili na ng Diyos si Jacob kaysa kay Esau. Di ba, sabi niya, the older will serve the younger. Dito sa verse 12. Napaka-unlikely niyan dun sa time nila. Kung ikaw ang firstborn, ikaw ang mag-i-inherit ng kapangyarihan, ng pangako, lahat ng mga ah, nasa ama mo at hindi yung pangalawa. The older will serve the younger. Yan yung pasya. Yan ang decision, yan ang will ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, si Esau at si Jacob, isang pinanggalingan, isang ama, isang ina. Hindi tulad ni Ishmael at ni Isaac, di ba? Magkaiba sila ng ina. Kaya po pwede may magsasabi, hindi, siyempre hindi naman totoong asawa ni Abraham si Hagar. Kaya dapat lang na kay Isaac magpatuloy yung linya, yung promise ng Panginoon. O para i-counter yung argument na yon, ito, sa next generation, kay Jacob at kay Esau, ganun din ang ginawa ng Diyos. O magkapatid sila, isang nanay, isang tatay. Pero ang pinili ng ating Panginoon ay si Jacob, yung mas nakababata. So kaya sinasabi dito, ang eleksyon ng ating Panginoon o yung pagpili ay hindi nakasalalay dito sa kinagisnan ng mga tao. Kaya kung ang nation ng Israel, ngayon balik tayo sa nation of Israel, yung mga physical descendants ni Abraham, ni-reject nila ang Panginoon, ni-reject nila si Jesus Christ, ni-reject nila ang Messiah. Hindi ibig sabihin nawawalan ng bisa yung purpose ng pagpili ng Panginoon. Nandyan pa rin yan. Hindi yan nawawala ng bisa. Dito tayo, yung ikinote ni Paul sa verse 13. Malachi chapter 1 verse 2 to 3. At as it is written, I have loved Jacob, but I have hated Esau. Marami nagko-question dito. Bakit ganun? Hate? Parang napakabigat na salita naman nito. Hindi pa nga ipinanganganak yung kambal na to eh. Ganyan kaagad yung trato ng Diyos kay Esau. Para sa iba mabigat to. So anong explanation dito? Yung pagsabi dito, Jacob I love, Esau I hated. Ano lang to, yung parang deliberate choice, yung pagpili ng ating Panginoon.
Yung term na hated, yung galit, yung term na hated sa context na to, ano lang to, yung preferential choice. Mas pinili, mas pinaboran si Jacob kesa kay Esau. Yun lang yung ibig sabihin nun. Preferential choice, hindi siya emotional hatred. Dahil yan ang unang iisipin ng tao, di ba? Lahat na magbabasa niyan, walang exception. Ito kaagad yung unang papasok sa isip natin. Emotion. Galit ang Diyos kay Iso. Bakit? Hindi pa nga pinapanganak yung bata. Bakit siya nagagalit? Ang context dito is preferential choice, hindi emotional na pagkagalit. Mas pinili, mas pinaboran ng Diyos si Jacob or mas pinili niya kesa kay Iso. Mas pinili na Panginoon si Jacob para magmana ng covenant promise na nandun ngayon kay Isaac. Di ba? So since yung election ng Israel ay hindi nakadepende sa tao, ibig sabihin, yung disobedience nila, hindi po pwedeng mapawalang bisa yung purpose ng ating Panginoon. Faithful ang ating Diyos kahit ang kanyang mga tao ay unfaithful. Nagbabago ang tao pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Iyon ang dapat nating maintindihan. At iyon ang gustong ipaintindi ni Paul dito, especially sa mga Hudyo na nakakabasa ng kanyang sulat. At hindi ito yung hatred dito, hindi ito nabanggit ko nga na galit na naiisip natin. Kasi tingnan nyo, no, ah, kung titignan natin, hindi lang to individual election eh. Kasi pag sinabi mong Israel, di ba si Jacob is Israel? Nation. Nation sila eh. Mas pinili ng Diyos ang bayan ng Israel, ang nation of Israel. At nireject niya ang bayan ni Iso. Sino ang anong tawag dun sa mga descendants ni Iso? Sila yung mga Edomites. Sila yung mga descendants ni Iso. Mas pinili lang ng Diyos yung linya ni Jacob para ipagpatuloy yung kanyang pangako. Pero makikita natin doon sa action ni Iso na tama yung ginawa ng ating Panginoon. Mas pinagtibay pa ng aksyon ni Iso yung sovereign choice ng ating Panginoon. Ano bang ginawa ni Iso kung natatandaan nyo? Nung nandun siya, galing siya sa sa labas, sa gubat, ano siya, hunter siya ng mga wild animals. 'Di ba pagdating niya doon sa tent, nagluto, may nilutong lentil soup si Jacob. Anong ginawa niya? Dahil gustong-gusto niya kumain, nagugutom siya. 'Di ba ipinagpalit niya yung kanyang birthright doon sa lentil soup? So makikita natin dito na hindi pinahahalagahan ni Iso yung napaka laking privilege na mapasa iyo ang birthright bilang panganay. So ibig sabihin tama ang desisyon ng Panginoon na ibigay kay Jacob yung birthright, na sa kanya mapunta ang birthright at yung magpatuloy yung pangako ng fulfillment ng pangako ng Panginoon sa linya niya. Okay, so ano ang main point natin dito? Patapos na tayo, mabilis lang to eh. Ang main point dito ni Paul ang pagpili o yung election ng Panginoon ay hindi nakabase sa human merit. Kung anong meron sa tao. So anong ginawa ng tao or sa kanyang lineage, sa kanyang pinagmulan, sa kanyang ethnicity. Hindi doon ang basihan ng pagpili ng ating Panginoon. Ang kanyang pagpili ay nakabase sa kanyang sovereign will. Ito ngayon yung address sa question ng problema ng Israel, yung kanilang unbelief. Ang plano ng Diyos ay hindi hindi guaranteed salvation sa lahat ng
tao sa buong nation ng Israel. Kung hindi, guaranteed lang ang salvation doon sa mga pinili ng Diyos, doon sa loob mismo ng Israel. So nakuha nyo, dalawang klase ng Israel. Ito yung takeaway natin dito. Physical Israel or ethnic Israel at saka spiritual Israel. Ang physical or ethnic Israel, ito yung mga anak, kadugo ni Abraham. Not necessarily ang dispute dito ni Paul, hindi lahat kayo ay masasave. Hindi guaranteed ang salvation nyo. Hindi garantiya na kayo ay anak ni Abraham, kayo ay ligtas. At mayroon namang spiritual Israel. Ito ngayon yung mga pinili ng Diyos dito sa ethnic Israel. Sila yung mag-i-inherit ngayon ng pangako ng Panginoon. So yan ang first part ng chapter 9. So ano yung mga key themes na makikita natin dito? Makikita natin dito na highlight dito yung sovereignty ng ating Panginoon sa kanyang pagpili base sa kanyang purpose. Hindi dahil sa human merit or yung effort ng tao. Pangalawa, yung faithfulness ng ating Panginoon, nandun pa rin yun, hindi nawawala. Kahit na nakita natin yung unbelief ng bayan ng Israel, hindi nag-fail ang kanyang salita. Magkakatotoo pa rin ang pangako at gagawin pa rin ng Diyos ang kanyang ipinangako sa bayan ng Israel. So nakita natin dito yung distinction, yung pagkakaiba between physical Israel and spiritual Israel. Hindi lahat ng ethnic Israelites ay parte ng chosen remnant. Di ba? Naririnig natin yan, remnant of Israel. Na nakita natin sa pagpili ng Diyos kay Isaac at kay Jacob. So yun, malinaw. At dito makikita natin doon sa first part sa introduction, verses 1 to 5, yung compassion ni Paul sa kanyang mga tao. Parang nagre-reflecto doon parang sa isang puso ng isang pastor sa kanyang congregation. 'Di ba? Hindi lang 'yon, 'di ba? Kahit tayo ng mga naka-receive ng salvation, tayo na naniniwala doon sa gospel. Dapat magkaroon din tayo ng ganitong compassion na abutin yung mga kapamilya natin, mga kaibigan, yung mga mahal natin sa buhay gaya ng pag-abot ni Paul dito sa kanyang mga kababayan. So, yung application natin dito, anong dapat natin igawin or isabuhay natin, yung natutunan natin, kailangan magtiwala tayo dun sa sovereignty ng ating Panginoon. Yung kanyang election, sa kanyang purpose, dapat magtiwala tayo dahil lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang pinipili, lahat yon ay para sa ikabubuti natin. Para yon ma-fulfill lahat ng mga promises na ibinigay niya. Kaya kailangan magtiwala tayo sa kanyang sovereignty. Tiwala tayo sa wisdom niya, sa mga choices niya. Kahit na parang sa atin is parang ang hirap paniwalaan, ang hirap tanggapin. Pero yan ang nasa scripture. Yan yung nakikita natin sa pinag-aaralan natin. Kailangan tayong magtiwala. So kanina, katulad ng tema natin kanina, yung compassion, nandito rin. Magkaroon tayo ng compassion para sa mga non-believers. At magtiwala tayo yung hope dun sa mga promises ng Panginoon na i-fulfill niya, na faithful siya, na na i-fulfill niya ang kanyang mga binitawang salita at mga pangako na kahit hindi man malinaw sa atin, may mga setback, hindi natin maintindihan bakit ganito nangyayari. Di ba dapat ganito mangyari pero Lord, bakit ganito? Dapat nandun yung hope natin, no? Yung trust, nandun nga yung trust natin na na
yung mga promises ng ating Panginoon ay magkakaroon ng fulfillment. Hindi lang naaayon sa ine-expect natin o sa kagustuhan natin. So, as parting words, conclusion natin dito sa 1 to 13, na yung pangako ng Panginoon sa Israel ay hindi yan nag-fail. Ang kanyang plano ay nakadepende base sa kanyang sovereign election, hindi sa physical descent or ethnicity. Pinakita niya yan sa example ni Isaac, ni Jacob, pinakita ni Paul ng plano at yung purpose ng Panginoon ay magkakaroon ng fulfillment dun sa mga tinawag niya. Gagamitin niya yung mga tinawag niya. Mga Hudyo man yan or mga Gentiles. So ito pinag-aralan natin, 1 to 13, parang ito yung mag-establish ng foundation natin para maintindihan natin yung mercy at yung justice ng ating Panginoon na i-discuss ni Paul dito sa mga susunod na verses and chapters dito sa 9 to 11. Okay, so dito natatapos ang first part ng 9 to 11. Marami pong salamat.